Magandang buhay, mabuting tao, Peninsulares. I am Axel Lawrence M. Aguilar, a first-year college student from Bachelor of Secondary Education, major in English 1A. And today, we are here at Bataan Peninsula State University, Dinalupihan Campus. For our subject Understanding the Self, we were tasked to create a project entitled Ang Pilosopiya sa Buhay. This project aims to explore and understand the personal philosophies or mottos in life of different students of various courses and year level. In this video, you will see me interviewing 12 inspiring students, each with their guiding principles that help them to face challenge and pursue their dreams. Through this, we hope to discover not only their philosophies but also how to live by them every day. So join me as we dive and learn valuable lessons that we can also apply in our own lives. Let's get started! Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section niyo po? My name is Alvin A. Flores from BEd 2A. Ano po yung filosofiya, ano po yung motto niyo sa buhay, at paano niyo po ito na-apply sa pang-araw-araw? So, ang filosofiya ko sa buhay is maging totoo ka lang sa sarili mo at huwag kang umasa sa iba hanggat kaya mo. Na-apply ko to sa pang-araw-araw kong buhay kasi hanggat kaya kong gawin yung isang bagay, ipupush ko talaga siyang tapusin nang ako lang mag-isa. At hindi ako hingi ng tulong sa iba hanggat kaya ko. Maraming salamat po. Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section niyo po? I am Princess Anne Garcia Malyari from BEd 2A. Okay po. Ano po yung motto o filosofiya niyo po sa buhay at paano niyo po ito na-apply sa pang-araw-araw niyong buhay? Ang filosofiya ko po sa buhay is don't ruin your future just for fun. Nagagamit ko siya sa pang-araw-araw kasi imbes na yung ibang kabataan, sumasaya sila dahil sa bisyo, sa pag-inom ng alak, sigarilyo, ganon. Ayun yung nagiging coping mechanism nila para sumaya. For me, ang coping mechanism ko para sumaya at mapanatili yung maganda kong future is yung makipag-communicate ka sa mga nakapaligid sa'yo, like mga kaibigan mo, and lagi mong pipiliin yung mas sa alam mong makakatulong sa'yo, hindi lang ngayon, kundi pati sa future. Maraming salamat po. Hello po ate. Hello. Pwede po ba kayo ma-interview? Yes po, go lang. Okay. Ano po yung pangalan, program, and section niyo po? So, ayun. I am Neris Bundang and I am from BSEd Mathematics 2. Okay po. Ano po yung filosofiya o ano po yung motto niyo sa buhay at paano niyo po ito na-apply sa pang-araw-araw? Yung philosophy ko or yung motto ko sa buhay is the only way to do great work is to love what you do by Steve Jobs. So, paano ko ba siya na-apply sa pang-araw-araw kong pamumuhay? So, bilang eduk student, yung daily life ko kasi parang mas nag-aano siya sa pag puro instructional materials talaga. So, kasi nga teachers. So, for me kasi parang hindi okay sa akin kapag pag parang nakakatamad gawin kapag wala kang interest sa isang bagay. So for me, minamahal ko or pinipilit ko na gustuhin ko yung isang bagay para masabi ko na na worth it na na para mabigyan ko siya na mas gawin ko siyang mas creative kasi alam ko sa sarili ko na gusto ko to na na magiging worth it yung kalalabasan nito. So yun na. Maraming salamat po. Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section niyo po? Ako po si Charlene May Urbano from BSEd 3 Month.
Ano po yung filosofiya or yung motto nyo po sa buhay at paano nyo po ito nagagamit sa pang-araw-araw? Nakuha ko to kay Socrates. Sabi niya na unexamined life is not worth living. 'Di ba sa buhay naman natin, kailangan na meron tayong pinagdadaanan na hirap para makita natin kung ano yung purpose ng isang bagay. Kaya ayun yung ginagamit ko yun sa pang-araw-araw kong buhay dahil nakikita ko na yung pagkakamali ko, hindi lang siya pagkakamali. Or hindi lang, yung hirap na yun, hindi lang siya basta hirap. Meron na success doon sa pagkakamali na yun. At yung buhay ko, nakikita ko na kahit na ganun kahirap, worth it naman siya. Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section nyo po? EJ Defemio, BSED 3 months. Okay po. Ano po yung filosofiya o ano po yung motto nyo sa buhay at paano nyo po ito na-apply sa pang-araw-araw? Be stronger than your excuses. So, na-apply ko to ngayon, lalo na ngayon na third year na ako. So, parang kailangan yung disiplina kesa dun sa mga parang ang dami-dami ng ginagawa din. Bukas na lang. So, pag ina-apply ko yung motto na yon, instead na ipagbabukas ko na lang, is nagagawa ko na siyang ngayon. Maraming salamat po. My name is Alvin Eigenman and Aniel from BSED 1A. Ang motto ko sa buhay ay, if you can dream it, you can have it. Paano ko nga ba ito nagagamit sa pang-araw-araw? Nagagamit ko tong motto na to sa pang-araw-araw upang hindi magsawang mangarap at tuparin ang aking mga pangarap sa buhay kahit gaano pa ito kahirap. Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section nyo po? My name is Eliza May Acer Ramirez from BSED 4 Science. So, ano po yung motto o filosofiya nyo po sa buhay at paano nyo po ito na-apply sa pang-araw-araw? sa akin medyo weird siya pakinggan, pero I think give up tomorrow. Because sa buhay, syempre dumadaan tayo sa mga struggles and dumadating tayo sa point na gusto natin mag-give up. Pero yung motto ko na give up tomorrow, parang bukas na lang ako mag-give up hanggang sa maabot na natin yung panahon na hindi tayo nag-give up, kasi sinasabi natin sa sarili natin, bukas na lang ako mag-give up hanggang sa na-accomplish na natin yung mga dapat natin ma-accomplish and mga goals natin. Yun. Thank you po. Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section niyo po? Hi, I'm Nicole Amber V. Kayanan, BSED for Science. Ano po yung motto niyo sa buhay o yung filosofiya niyo po sa buhay at paano niyo po na-apply ito sa pang-araw-araw? Ayun, so yung motto ko recently is yung hard work never betrays, kasi ibang-iba kasi yung college ng high school. Tayo ng high school, basta makapagpasa lang tayo, makapasa. Pero sa college kasi, kailangan ng quality, kailangan ng hard work. Ayun, so far, di pa naman binibetray ng hard work. Okay, thank you so much po. La 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 la. Hi, hala! Hello po, magandang buhay. Ano po yung name, program, and section niyo po? Hi, I'm CJ Arnaco from BSAD English 1B. Okay po, ano po yung motto o ano po yung filosofiya niyo sa buhay at paano niyo po ito nagagamit sa pang-araw-araw? Ang aking motto sa buhay ay live your life to the fullest because we only live once. Nagagamit ko ito sa pang-araw-araw pamumuhay sa pamamagitan ng nagiging masaya ko sa bawat araw na aking nararanasan, at ginagamit ko ito upang maging masaya ko kahit anuman ang mangyari. Ngunit alam ko pa rin ang aking limitasyon. Hindi ako nagpapahadlang sa mga kalungkutan o sa mga problema na naranasan sa buhay niya. Ayun lang. Maraming salamat po. La 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 la.
Hello po, magandang buhay. Maaari ko bang itanong ang inyong pangalan, ang inyong programa at ang inyong pong section? I'm Faye Kathleen P. Santos from BS Ed Filipino 1A. Okay. Ano po yung motto o filosofiya niyo po sa buhay at paano niyo po ito nagagamit sa pang-araw-araw? The grass, my motto in life is the grass isn't always greener on the other side. Sabihin na natin tungkol ito sa relasyon. Akala ng ibang tao, maganda yung pakikipagrelasyon, masaya yung magkaroon ng boyfriend or girlfriend. But on the other hand, minsan hindi. Niro-romanticize kasi nila sa media, environment, na maganda or masaya na magkaroon ng karelasyon. At sa iba pa rin aspeto ng buhay, tulad ng buhay mayaman. Diba? Akala nila kasi sabi nila maganda yung buhay mayaman. Pero minsan hindi naman talaga. Kasi money can't always buy you happiness. Ayun lang. Thank you. Thank you so much po. Thank you. Hello po, ano po yung name, program, and section nyo? Hello po, I am Florian Rose Espinlock from BS Ed Social Studies 2A po. Okay. Ano po yung motto nyo sa buhay at paano nyo po ito na-apply sa pang-araw-araw? Yung motto ko po sa buhay is maraming nadarapa pero ilan lang ang bumabangon. At sa ilang bumabangon, ilan lang din ang natututong maglakad. Na-apply ko siya sa aking buhay kasi encouragement siya sa akin dahil yung mga problemang dumarating or mga pagsubok na dumarating sa buhay natin is meron tayong mga natututunan dito na magagamit pa natin siya sa mga susunod or sa mga iba pang hamon na darating sa buhay natin. Oh, galing. Hello po, ano po yung name, program, and section nyo? I'm Elijah James Sanhutko from Bachelor of Special Needs Education 1A. And ano po yung motto nyo sa buhay at paano nyo po ito na-apply sa pang-araw-araw? My motto in life is do everything with a smile on your face. Na-apply ko sa pang-araw-araw ko is tuwing may problema kong hinaharap ko to nung nakangiti ako. And to be honest, mas napapadali nito dahil hinaharap mo siyang masaya ka. Mas bukas yung loob mo. At ginagamit ko din to tuwing nakikipag-socialize ako. Kasi naniniwala ako na happiness or smiling is contagious, nakakahawa siya. So, by smiling, hopefully it will make their day and hopefully it will matter. Kahit di siya ganun kalaki, it will matter. Thank you so much po. So ayan, muli pagbati sa ating lahat. In doing this project, I had the opportunity to interview 12 students from different courses and year levels about their mottos and philosophies in life. Habang nakikinig ako sa kanila, napagtanto ko na kahit iba-iba ang ating pinanggalingan, ang ating kurso o taon na pinanggagalingan ay lahat kami ay may sariling paninindigan at may gabay na nagbibigay ng direksyon sa aming mga buhay. Nakaka-inspire din na marinig kung paano nila ina-apply ang kanilang mga motto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay o sa pang-araw-araw nilang mga gawain. May mga nagsasabi tungkol sa perseverance and hard work. Meron ding nagbibigay diin sa faith, kindness, and self-improvements. At napagtanto ko na ang filosofiya ay hindi lang basta salita o ideya. Ito ay konkretong nakikita sa ating mga desisyon, ugali at kilos araw-araw. Halimbawa, ang simpleng motto na never give up ay nagiging kapangyarihan kapag isinasabuhay at nagpupursige sa pag-aaral, sa pagbangon mula sa pagkabigo at pagpapatuloy sa kabila ng hirap. Sa pamamagitan ng proyektong ito, napaisip din ako tungkol sa sarili kong filosofiya sa buhay. Nauunawaan ko na mahalaga ang pagkakaroon ng guiding principles dahil ito ang nagpapaalala sa atin kung sino nga ba tayo at kung ano ang mga nais nating marating sa buhay. Ang mga filosofiyang ibinahagi ng mga estudyante ay nagpapatunay na ang buhay ay hindi lang tungkol sa tagumpay kung hindi patuloy na pati na rin sa growth, kindness at purpose. So overall, this activity opened my eyes to the beauty of different perspective and the importance of living with meaning. Ang understanding the self ay hindi lang tungkol sa pag-alam ng ating strengths at weaknesses, kung hindi pati na rin sa pag-alam ng ating values at kung paano natin ito isinasabuhay. Truly, philosophy in life is not just a words, it's a way of living.
Maraming salamat po. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.